Yung isang pusa paligid natin mga ka-journey. Dito nagwalis-walis, nagsindi dyan ng mga kakalatan. Ano po? Sindi ng mga kakalatan. Tapos dito ang kanal ko, ayan o. Itong sunod ang gagawin ko, lahat ng tambak yan ay arrange ko po yan. Yung mga kahoy na yan dyan na panggatong na kasi ang ano nyan eh, hindi naman magagamit yan, kundi gatong na lang pakinabang dyan. Gagamitin din natin yan mga ka-journey. Kukunti na lang din yung gatong na yan, yung nakaimbak dito dati na napakarami yan, kunti na lang ano po. So sa sunod magagamit din natin yan. Yung kanal ko rito mapapakinabangan din naman yan pagka halimbawa mag-ulan, hindi na mo diretso doon, dito na yan siya dadaan. Kaya lang kasi ang mga aso dito rin naglalagi, bumabaw dito uli, kinalkal yan. Kasi tawag nito, yung ginawa nilang tambayan dito kasi malamig po kasi dito mga ka-journey. Yan, ito yung pinakatambayan ko talaga dito tuwing umaga, hapon, dito ako nagtatambay lagi eh. Dito ako umuupo. Yan, so sandal ako dyan sa screen. Yan sauce kahayahay kaysa pulis. Yan, malamig kasi dito pagdating ng yung bandang hapon, malamig. Pagka doon na ang araw, medyo tumama na dito, lipat naman ako doon. Naman ako sa likod sa may tapat nung jealousy. Doon naman ako, lamig na naman doon kasi doon eh. Pag umaga, yung mga alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, ang kuwan pa dito, ang lilim dito. Pero pagdating ng mga alas 3, doon na yung araw banda. Alas 2, alas 3, doon na yung araw. Lipat na po ko doon. Ito yung tambayan ko talaga pagkasarap tumambay dito. Ito nga ginawa ko nga to, yung hagdan kasi pinaglalagyan ko ng brace. Kasi nga ako dyan, pag nagkabit na ako dyan ng mga tawag nito yung insulator na ilalagay ko dyan mga ka-journey, hindi inakuan para madali na pagupit, salpak, dali na lang para mawala yung mga dyan, yung mga kuli-kulisap na hindi na makapasok. Tapos yung init mabibsan, pero hindi natin makuha sa yan, biglaan, utay-utay lang kasi siyempre nag-agad lang naman tayo sa ating kita mga ka-journey sa YouTube po. So isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-journey. At sa bawat lumilipas sa ating buhay ay eto ang iyong abang lingkod, Kuya Noy. Masaya lang, sabi nga nila, masaya lang Kuya Noy. wag magpaka-stress. Kasi minsan tulad ng kagabi may mga kwento-kwentuhan kami diyan. Marami kami diyan umpukan kagabi habang nagkakape diyan doon sa may tambayan ni Kuya Mando doon sa pinakagarahe. Pinakagarahe ka nga doon. Sa kwento-kwentuhan kami. Minsan nabanggit ko nga sa kanila. Sabi kasi yung isang kaibigan ko na si Jerry. Yan sila si Kuya Macho na kwento ko sa kanila. Kasi binanggit kasi ni Kuya Jerry kaya ni Kuya Jerry matanda ako sa kanya eh. Okay ba't di ka na naglalabas-labas nung mga nakaraan mga ka-journey, nung mga nakaraan nung ako'y nagkasakit nung biglaan akong nasugod nga sa ospital. Pagka uwi ko doon parang ang kasi na ako mga ka-journey, sinabi ko sa kanila, sabi ko na ako, parang na-stress ako, sabi ko sabi ko para akala ko ng mga time na mamamatay na ako. Na dinamdam ko yon at laging sumasagi sa isip ko na sabi ko paano na lang maliit pa yung mga bata, sabi ko mga ganun. Na-stress ako doon, dinamdam ko yon. Tapos hindi ako naglalabas mga ka-journey, diyan ako sa loob, diyan ako sa may kusina, kasi may upuan naman diyan. Diyan ako tatambay ko diyan kasi madalas naman may mga vlog naman ako nakailang ko i-edit, nag-edit ako, pagkatapos nagmuni-muni lang ako dyan, magkape, tapos pagka inabot ako ng antok matulog ako, hindi ako naglalabas. Parang ako mga ka-journey na yun bang sabi nga nila malapit na sa ma-depress, yung parang malapit na ma-depress. Pero ang ginagawa ko, nilalabanan ko, kinukwento ko sa kanila yun.
Kasi nagtaka nga sila ba't di ako naglalabas, gano'n. Na ano kasi ako yung parang pumapasok sa isip, lagi akong nag-iisip. Paano na ganito? Kung magkasakit ako ng yung talagang sino na ang magbablog, paano na sila, yung mga ganun. Laging pumapasok sa isipan ko. Yun ang kinuwento ko sa kanila. Sabi ko, pasensya na kayo na hindi ko kayo makakuan. Kasi kuminsan kasi nagkukwentuhan sila dyan sa labas. Nandyan lang ako nagmumukmuk sa loob. Noong mga time na yun, mga Johnny, halos ilang linggo yun. Almost mga isang linggo lang, no? Mga ganun. Halos mga isang linggo yun na hindi ako naglalabas. Sabi ni Jerry sa akin, natataka na ako bakit hindi ka na naglalabas kahit makipagkwentuhan ka lang sa amin, okay na, sapat na yun. Kasi siyempre na gusto rin lang na makaka-join ako sa kanila. So yun nga, kagabi kwentuhan kami doon habang nagkakape. Ang saya nga namin nagkukwentuhan hanggang sa gumabi na, kwentuhan na kung ano na alam mga napagkwentuhan namin. Basta ako, sinaysay ko yung aking naramdaman, no? Yung naramdaman ko na naging ako, parang naging emotional ako lagi sa bawat lumilipas na araw. Parang lagi ako nag-inimot-imot. Tapos pinipilit ko na malilibang yung sarili ko kasi madalas na pagkakataon pumapasok sa isip ko yung mga ganun. Sabi nga nila pag di makontrol yun, mapunta sa pagka-depresyon. Stress kasi yun mga ka-journey, stress. Sa araw-araw lagi kong iniisip na papaano na kung biglang humina na ng tuluyan yung katawan ko at di na ako makarecover, yung ganun, ano na kaya mangyayari sa pamilya ko. Siyempre ako talagang pangunahing inaasahan nila, lalo na sa pagbablog mga ka-journey. Pero yun nga, sabi ko sa mga anak ko, salit-salitan tayo sa pagbablog, palit-palit tayo, dahil isa naman po yan sa naging pag-training sa inyo para masanay din kayo. Kasi sabi ko nga sa mga anak ko, hindi habang buhay na magsama-sama tayo, lalo pat ako may karamdaman, hindi natin alam, no? Ang Diyos ang higit kasi nakaalam. Pero sumasampalataya akong tatagal pa ako sa mundo mga ka-journey. Doon ako nanghahawak sa itaas, hindi sa kuro-kuro ng mga tao, no po. Pero siyempre bilang tao nga, hindi naman natin maiiwasan na mag-isip tayo ng ganun dahil nga sa kalagayan ko, ano po. Pero kaya pag nakabasa ako ng mga comment na pinapalakas yung loob ko, kaya mo yan Kuya Noy, laban lang, kaya natin yun, ganun talaga ang buhay sa mundo. Pero lalaban tayo, laban lang Kuya Noy. Natutuwa ako yun mga ka-journey pag yun ang mga nababasa ko. Pero kung minsan may mga bad comment, di man maiwasan po yun mga masyadong foul o masyadong below the belt. Minsan pagka ganun, hindi na ako nagbabasa, no? Hindi na ako nagbabasa. Kasi mas lalo lang yung isip ko kaya ginagawa ko. Ayan, ang nagiging yung stress reliever ko kapag dumating sa punto kong ganyan, yung si Pau Pau, niyakap-yakap ganyan dyan, naglaro-laro kung ano yung gusto niyang laro, sinasabayan ko siya, ayan, sinasakyan-sakyan ko siya. Pag natatawa siya, natutuwa ako pag natawa siya. May mga ganun siya pag naglaro ko minsan, pag trip na trip talaga niya yung gusto niya yung laro, tawa yan ng tawa. Ako naman natutuwa din ako. Yun ang ginawa kong stress reliever yung aking anak, si Pau Pau, mga ka-journey. Diyan ako humuhugot talaga ng lakas, mga ka-journey. Kasi yun ang bunso ko yun ang naging, kaya nga pinag-alob ng Panginoong Diyos sa akin yan, kasi yun ang nagiging stress reliever ko kapag ako ay medyo yung isip ko balisa, pero hindi ako tumitigil sa panalangin sa Panginoong Diyos. Alalayan ako. Kaya kung minsan mapapansin yun diyan, nagbablog ako dito, tuwang-tuwa ako diyan pag katulad niyan. Nandyan yung mga alaga ni Kamando na pato. Ang dami kasi yan nila Nangawala na yung iba niyan mga ka-journey. Kasi nasa 38, 37 ba yun? Mga ganun karami yan sila. Ngayon nasa 20 mahigit na lang yan sila. Hindi ko malaman saan napunta yung iba dyan. Baka naligaw na, hindi na nakauwi. Yan ang ginagawa kong stress reliever dito kapag ako na maboboring. Sila mga bata. Yan, doon sila. Ang dami yan nila dito. Tapos ginagawa ko, nagpawalis ako dito para malilibang ako. Yan.
Yung mga ipit ko. Ano sila oh. Nakakatuwa lang. Akala ko tutuloy yung ulan. Hindi naman pala tumuloy. Lakas ng hangin kanina dito. Akala mo yung bagyo eh. Kaya ngayon, ang ginawa ko, kahit medyo madilim na nga, winalis ko dito kasi biglang naghulugan na naman yung mga dahon. Sobrang dami. Winalis ko rito. Sinunog ko dito. Yan. Ito lang yung daily routine ko mga ka-journey kapag nandito lang talaga ako sa bahay. Dito pa ikot-ikot lang ako dito yan. Sabi ko sa iyo, yung gahi na lagi yung katamak-tamak ko dito pa ikot-ikot eh. Ikot ako dito, tapos tambay na naman ulit ako dito. Dito na naman ulit ako. Yan. Tambay na naman ulit ako dito. Muni-muni na naman ako dito. Minsan dito ako nag-i-edit. Minsan dito ako nag-i-edit mga ka-journey. Pagka may editin ako sa umaga, dito ako nag-edit ako dito niyan. Tapos pagka mag-exporting na kasi di na makaabot ang internet dito, punta na ako dun sa may sa may garahe, dun sa may pinardahan ng motor. Minsan dun ako o kaya minsan dun sa may pintuan namin, abot ang internet nila. So, 'yun, ginagawa ko. Paggabi dito ako, nagpapahangin ako dito madalas. Dito lang talaga ako. Ayun na yung bahay oh. Yan lang naman yan. Ayan. So, ang plano namin ditong extension, sabi ko, saka na muna. Ayaw ko munang magpagod-pagod, mga ka-journey. Meron pa nga kaming gagawin doon eh. Yung tawag nito, yung bulada doon sa may bintana. Gagawaan pa nga yun, pero hindi ko muna, kasi ang kahoy ko kulang na kasi nagamit ko na doon sa may tawag nito, doon sa may kusina. Doon, naglagay na kasi ako doon ng yero na long span. Pinalitan ko na yung temporary kong nilagay na yero. So ngayon ginamit yung kahoy doon na yung para doon sana doon sa bulada sa may bintana. Hindi ko na dito ko siya nagamit. So may kahoy yan, kulang na. So ngayon ang gagawin ko ay kung pag gagawin na ni Ka-Arman, pag hindi na busy Ros Ka-Arman, sabi niya tutulungan niya raw ako. Kahit ako na lang tagabot-abot ng mga anong kailangan dyan. Sabi niya gagawin natin yan. Sabi niya kumpleto pa ba sa kahoy? Sabi ko medyo kulang na. Tapos yung cabinet gagawin din niya yon. Kasi may trabaho pa kasi si Ka-Arman, may trabaho pa siya sa siya gumagawa kasi ng malaking bahay dito sa may kabilang barangay. Kaya sabi niya kunti na lang yun ko baka sa itong linggo darating o sunod na mga araw ay maumpisahan nyo nang gagawin yung aking cabinet. Ngayon ang gagawin cabinet dyan mga ka-journey sa loob, kasi ang plano ko nga sana ay ang cabinet ay ilagay dyan sa gitna, parang magsisilbing division. Sabi ni Kuya Mando ay sisikip ka ng husto dyan. Ang pinakamainam na gawin mong cabinet dyan is hanging cabinet nga nakapaikot dyan sa magilid-gilid. So maaari ang naisipan ko na lang, total naman naisip ko kasi nung una nga maglalagay ako doon ng mga lagayan ng doon sa may gilid na yon, maglalagay ng yun nga hanging, yung lagayan ng yung aking mga dyan box dyan, yung mga plastic box ko dyan. Naisipan ko baka dyan ko na ilalagay yung aking cabinet, hanging cabinet doon na lang sa gilid kasi isang diretsong buo ko yun doon mga ka-journey. Yun na lang siguro yan. Yun din ang suggestion ni Kuya Mando para hindi araw kami sisikip. Kasi kung maglagay ako sa gitna 60 pa naman yung lapad nun, baka lalo daw kami sisikip dyan, lalong sisikip. So hindi na lang. So yun, sabi ko sige hanging cabinet na lang ang gagawin. Ganun na lang, ididikit siya doon sa pader, sa dingding doon. Adi kako, sige mas okay na rin kako. Lalagyan na lang ng kahoy dyan na para doon ikakapit ngayon yung cabinet siguro. So bahala na si Ka-Arman. Sabi ko naman kay Ka-Arman, bayaran ko na lang siya. Kasi siyempre hindi rin biro ang magpagawa ng cabinet, mahirap din kaya buuhin yun. Matrabaho din sa madaling sabi. So yun ang aking sunod na project na gagawin dyan, yung talagang lagayan namin ng damit. Dapat nga sana na nagagawa ko na nga sana yung isa kong buong
yung isang pahaba doon kasi mayroon nga akong tira na pinulik yung kalahati, yun sana ilalagay ko dyan kaya lang nga nagkasakit ako, hindi ko natuloy yung trabahuin, naudlot. Tapos yung dito naman nung nagkabit ako dyan ng yero dyan, nagpanday ako dyan pinatigil din ako ni Mengs kagad, sabi niya tama na yan, wag yung sunod-sunod kang gumagawa kasi din naramdaman ko din kasi pag pumipirsa talaga ako, nung paghapak ng martilyo ganyan, tapos yung maglagari etong sumasakit sa akin yung yung kinakapitan ng bituka, siyempre nasa balat lang yan nakatahi, masakit kapag napuwersa. Hanggang ngayon naramdaman ko, baka ito nga yung naging dahilan kung bakit kung nakaraan, dahil nagsunod-sunod kasi yung aking trabaho noon na parang napagod talaga ako na sabi nga nila na binat. Kaya naglaylo ako, gusto kong gumawa talaga, gusto kong gumawa, kahit yung cabinet yun kaya ko namang gawin po yun kaya kong gawin yun, kaya lang yung sa kapal noon, yung paglagari noon 3/4 po yun matigas pating lagariin yun kasi marine plywood, matigas kasi yung marine plywood, baka magka-problema na naman, sabi di na. Ang gusto ko nga sana ipatistis dun sa ipapakating dun sa mga yung nagtitistis ng ng kukulamber kasi mayroong dun mayroon sila dung makina na basta guhitan na kung saan banda para itistis na lang sana. Kung si Ka-Arman naman ang gagawa, kaya na naman ni Ka-Arman yung lagariin yun mga journey. So yun ang magiging project ko sa sunod na mga araw siguro dyan. Basta nagdepende lang ako kailan matapos yung trabaho ni Ka-Arman. Kasi para na nga namin yung gamit din namin, maisalansa namin ng maayos para lumuwag kami dyan, para yung mga plastic box namin dyan pagsama-samahin yan, papatong-patungin at ilagay na lang sa isang tabi para lumuwag na kami dyan. Kung tutusin, kung tulugan lang namin dyan, maluwag kami dyan mga ka-journey. Kung tutusin, maluwag naman kami dyan kasi may kurtina naman, may pagitan naman kami dyan dito mga bata, o doon kami ni Ate Mengs, okay lang. Kaya sa madalas na pagkataon salitan kami matutulog, minsan kami ni Ate Mengs nandito kasama si Pau Pau at si Kia, minsan naman kami naman doon sa may kusina, tapos sila naman dito, parang nagsalit-salit lang kami, minsan si Dindin at saka si Kia doon sa kusina natutulog, nagsalit-salitan lang kami dyan. Ayun, pero kung tutusin kasya naman kami dyan sa loob kasi si Yasio hindi dito natutulog mabihira lang natutulog si Yasio dito, doon yun sa kila ni Kuya Mando kasama si RB, yan silang dalawa, magkatabi yan madalas doon natutulog, o kaya si Ka-Arman doon yan si Yasio natutulog, hindi yan dito sa bahay, doon yan kasi yan sila magkakasundo yung dalawang yun. Kahit saan yan sila magpunta, minsan pupunta yun, tumatambay yan sila sa tabing highway, doon dalawa sila magkakasama ni RB. Kaya maluwag lang naman kami kung tutuusin. Maliban na lang kung may mga bisita kami, wala talaga kaming tulugan sa mga bisita. Di naman kami magkasya dyan. Kasi sa kusina may matutulog. Tapos dito. Kaya yan ang isa sa pinaka-problema ko dito. Kasi siyempre natin masasabi. At mayroon tayong biglaang may mga tulad ng mga anak ko, biglang pumupunta dito yun. Magsisiksikan talaga kami dyan.